Binuksan ang mga pintuan ng langit, nagpaulan siya ng mana para makakain ng mga tao, binigyan niya sila ng butil ng langit. Kinain ng mga tao ang tinapay ng mga anghel, ipinadala niya sa kanila ang lahat ng pagkain na maaari nilang kainin. Pinakawalan niya ang hanging silangan mula sa langit at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay pinaihip niya ang hanging timog. Pinaulanan niya sila ng karne na parang alabok, mga ibon na parang buhangin sa dalampasigan. Pinababa niya sila sa loob ng kanilang kampo, sa palibot ng kanilang mga tolda. Kumain sila hanggang sa sila ay mabusog, ibinigay niya sa kanila ang kanilang hinahangad. Ngunit bago sila tumalikod sa kanilang hinahangad, kahit na ang pagkain ay nasa kanilang mga bibig, ang galit ng Diyos ay bumangon laban sa kanila, kanyang pinatay ang pinakamatatag sa kanila, na pinutol ang mga binata ng Israel. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy silang nagkasala, sa kabila ng kanyang mga kababalaghan, hindi sila naniwala. Kaya't kanyang tinapos ang kanilang mga araw sa walang kabuluhan, at ang kanilang mga taon sa kakilabutan. Tuwing papatayin sila ng Diyos, hahanapin nila siya, sabik silang lumingon muli sa kanya. Nalaala nila na ang Diyos ang kanilang bato, na ang Diyos na kataas-taasan ang kanilang manunubos. Ngunit kung magkagayo'y purihin nila siya ng kanilang mga bibig, na nagsisinungaling sa kanya ng kanilang mga dila, ang kanilang mga puso ay hindi tapat sa kanya, hindi sila naging tapat sa kanyang tipan. Ngunit siya ay maawain, pinatawad niya ang kanilang mga kasamaan at hindi sila nilipol. Paminsan-minsan ay pinigilan niya ang kanyang galit at hindi pinukaw ang kanyang buong puot. Naalala niya na sila ay laman lamang, isang hanging dumadaan na hindi bumabalik. Gaano kadalas sila naghimagsik laban sa kanya sa ilang at nagdadalamati sa kanya sa ilang. Muli at muli nilang inilagay ang Diyos sa pagsubok, kanilang ginulo ang banal ng Israel. Hindi nila nalaala ang kanyang kapangyarihan ang araw na tinubos niya sila mula sa maniniil, sa araw na ipinakita niya ang kanyang mga tanda sa Ehipto, ang kanyang mga kababalaghan sa rehiyon ng Zon. Ginawa niyang dugo ang kanilang ilog, hindi sila makainom sa kanilang mga batis. Nagpadala siya ng mga pulutong ng mga langaw na lumamon sa kanila, at mga palaka na pumuksa sa kanila. Ibinigay niya ang kanilang mga pananim sa tipaklong, ang kanilang ani sa balang. Sinira niya ang kanilang mga baging sa pamamagitan ng granazo, at ang kanilang mga sikomoro na may yelo. Ibinigay niya ang kanilang mga baka sa granazo, ang kanilang mga alagang hayop sa mga kidlat. Inilabas niya laban sa kanila ang kanyang mainit na galit, ang kanyang puot at puot isang pangkat ng mga anghel na maninira. Naghanda siya ng landas para sa kanyang galit, hindi niya sila iniligtas sa kamatayan kundi ibinigay sila sa salot. Pinatay niya ang lahat ng panganay ng Ehipto, ang mga unang bunga ng pagkalalaki sa mga tolda ni Ham. Ngunit inilabas niya ang kanyang bayan na parang kawan, pinatnubayan niya sila na parang mga tupa sa ilang. Pinatnubayan niya silang ligtas, kaya't hindi sila natakot, ngunit nilamon ng dagat ang kanilang mga kaaway. At sa gayo'y dinala niya sila sa hangganan ng kanyang banal na lupain, sa lupaing maburol na kinuha ng kanyang kanang kamay. Pinalayas niya ang mga bansa sa harap nila at ibinahagi sa kanila ang kanilang mga lupain bilang mana, pinatira niya ang mga lipi ng Israel sa kanilang mga tahanan. Ngunit inilagay nila ang Diyos sa pagsubok at naghimagsik laban sa kataas-taasan, hindi nila tinupad ang kanyang mga palatuntunan. Tulad ng kanilang mga ninuno, sila ay hindi tapat at walang pananampalataya, na hindi mapagkakatiwalaan gaya ng isang sira na busog. Kanilang ginalit, siya ng kanilang mga mataas na dako, pinukaw nila ang kanyang panibugho sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nang marinig sila ng Diyos, siya ay nagalit, lubos niyang tinanggihan ang Israel. Iniwan niya ang tabernakulo ng Shiloh, ang toldang itinayo niya sa gitna ng mga tao. Ipinadala niya ang kaban ng kanyang kapangyarihan sa pagkabihag, ang kanyang karelagan sa mga kamay ng kaaway. Ibinigay niya ang kanyang bayan sa Tabak, galit na galit siya sa kanyang mana. Nilamon ng apoy ang kanilang mga binata, at ang kanilang mga dalaga ay walang mga awit sa kasalan, ang kanilang mga saserdote ay napatay sa Tabak,
at ang kanilang mga balo ay hindi makaiyak. Nang magkagayoy nagising ang Panginoon na parang mula sa pagkakatulog, gaya ng isang mandirigman na nagising mula sa pagkahilo sa alak. Tinalo niya pabalik ang kanyang mga kaaway, inilagay niya sila sa walang hanggang kahihiyan. Nang magkagayoy kanyang itinakwil ang mga tolda ni Jose, hindi niya pinili ang lipi ni Ephraim, ngunit pinili niya ang lipi ni Judah, ang bundok Sayon, na kanyang inibig. Itinayo niya ang kanyang santuwaryo na parang mga kaitaasan, tulad ng lupa na kanyang itinatag magpakailanman. Pinili niya si David na kanyang lingkod at kinuha siya mula sa mga kulungan ng mga tupa. Mula sa pag-aalaga ng mga tupa ay dinala niya siya upang maging pastol ng kanyang bayang Jacob, ng Israel na kanyang mana. At pinastol sila ni David na may pagtatapat ng puso, pinamunuan niya sila ng mga magagaling na kamay.